Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Kiro. Walang eksaktong taon. Taglawigan, Leyte. Sa pagkakaalam ni Kiro, ang kwentong ito ay nangyari noong panahon pa ng Hapon. Naging aktibong sundalo ang kapatid ng lolo. Nang makauwi ito mula sa digmaan, dala ng kapatid ang pangyayari na nagbago sa pananaw ng kanilang pamilya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Miko. May dalawang anak, ngunit maagang nabiyudo. Abala sa bukirin si Miko kaya hindi niya naabutan ang mga pangyayari. Ngunit hinala ni Miko hindi tulisan ang may gawa, kundi mga Hapon na sinamantala ang kahinaan ng bawat lugar na masasakop. Hanggang sa isang masamang balita ang dumating sa kanya. Natagpo ang wala ng buhay ang asawa ni Miko. Ang kaganapang iyon ang nagtulak kay Miko upang sumali bilang sundalo. Malaki ang pagbabago ng ugali nito. Nang makauwi mula sa digmaan, naging palatawa, maangas at tila hindi seryoso ngunit napaka-misteryoso. Kung kumilos pa ito, hindi mo makikita ang pagiging normal na tao. Yun bang kanina lang ay kausap mo, pagkatapos ay mapupunta sa isang lugar. Makakasalubong mo itong muli sa daan. Kung tutuusin, napaka-imposible nung mangyari. Sapagkat napakaikiling oras lang ang lumipas at makikita mo na sa ibang lugar si Miko. Ang madalas makapansin ng ganong tagpo ay ang bunsong anak niyang lalaki na si Samuel. Palagi niya itong sinasabi sa Kuya Cesar niya. Ikwinikwento ang napapansing kakaiba sa ama. Ngunit tumutugon lamang ang panganay na baka guni-guni lamang ni Samuel ang mga nakikita. Alam mo ba, bunso? Naawa nga ako kay tatay. Hindi pa rin niya malimutan si nanay. Tingin ko nga, sinisisi pa rin niya ang sarili niya sa mga nangyari. Kahit ganyan yung ugali ngayon ni tatay, nararamdaman ko ang kalungkutan niya. Bigla na nga lang niya magbumukbok sa isang tabi. Parang sobrang lalim ng iniisip. Wika ni Cesar. Ako nga din, kuya eh. Pero ano kayang dahilan? Bakit kaya napaaga ng uwi si tatay? Eh hindi pa naman tapos ang digmaan eh. 2 taon pa lang, di ba? Tugon ni Samuel. Ayaw mo ba nun? Wala nang masamang mangyayari sa kanya. Tsaka hindi na tayo nag-aalala kakaisip habang nasa labanan siya. Ay, mas gusto ko nga yun narito lang siya sa bahay eh. Para palagi natin siyang nakikita. Muling wika ng binata sa kapatid. Nang mga sandaling yun, nasa 14 na taong gulang pa lamang si Samuel. Habang si Cesar naman ay 18. Hanggang sa isang hapon. Atay, kung hindi niyo mamasamain, may tatanong lang po sana ako sa inyo. Parang may kakaiba po talaga sa inyo eh. Si kuya po kasi ayaw akong paniwalaan. Yung mga sandaling magkausap tayo, matapos nun ilang sandali lang makikita kita sa ibang lugar. Ano po ba talagang nangyayari? Tanong ni Samuel. Sa pagkakataong yon, napili ng binata na kumbinsihin ang sarili. Nang sa ganon, maipamalas niya sa kuya na totoo talaga ang mga sinasabi. Akala ko kasi wala lang yun sa'yo. Wala ka din naman kasing reaksyon. Oo anak, may nagbago sa akin bukod sa ugali ko.
Malaki na kapag sinabi ko sa'yo, baka hindi mo ko paniwalaan. Tugon ni Tatay Miko. Po? Ah, ano naman po yun, Tay? Muling tanong ng binata. Mahirap ipaliwanag, anak. Lalo na't nagmamadali na ako eh. Baka sa susunod na lang. Tugon ni Tatay Miko. Nagmamadali? Di ba, pupunta lang naman po kayo ng ilog para manguha ng ulang? Pangungulit ni Samuel. Habang bitbit ni Tatay Miko ang sisidlang kawayan, nalagayan ng talangka at ulang. Hindi maipagkakailang mananahid na naman ito sa ilog. Dahil ba dito? O siya, sige. Mas maganda kung sumama ka na lang sa akin nang ikaw na mismo ang tumuklas. Tugon ni Tatay Miko. Kaagad na itong tumalikod at nagsimulang naglakad palayo. Wala nang nagawa si Samuel kundi sundan ng ama. Ngunit nagtataka ito dahil hindi naman papunta sa ilog ang dinadaanan nila. At sa halip, papunta ito sa kalsada. Atay, teka nga po, saan po ba tayo pupunta? Tanong ng binata. Basta anak, sumunod ka lang. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo kapag naroon na tayo. Tugon ni Tatay Miko. Hindi man sa paghihinala, pero nararamdaman ni Samuel na hindi talaga si Tatay Miko ang kasama ng mga oras na yon, kundi ibang tao na nagtatago lamang sa katawan ng ama. Patuloy silang naglakad hanggang sa napansin ni Samuel na umuusok ang bulsa ng ama, na tila may baga sa loob. Ngunit napansin ni Samuel na hindi naman ito alintana ni Tatay Miko. Nanatiling tahimik si Samuel hanggang sa makarating sila sa isang lugar. Sobrang layo mula sa kanilang pinanggalingan. Tansya ni Samuel, 2 baryo na ang kanilang dinaanan. Malawak ang lugar. May mababang damong talahib pero ang unahan, may ilang kabahayan. Naupo si Miko sa isang tabi. Tinatanaw maigi ang kabahayan at lumilingon ito sa binata. Matagal ko nang alam, anak, na hindi mga tulisan o hapon ang dumukot sa nanay mo. Lingid sa kaalaman mo, anak. Hindi dapat ikaw ang bunso. Buntis ang nanay mo nang dukutin siya ng mga hindi kilalang tao. Wika ni Tatay Miko. Po, ganun po ba? Tay, di ba kaya nga po kayo sumali sa pagiging sundalo? Dahil doon, ano po ba talagang nangyari, Tay? Tanong ni Samuel. Sumali ako sa pagiging sundalo para magsanay at makalikom ng barel. Gusto kong ipagiganti ang nanay mo. Pero hindi ko inaasahan na may makakasama akong baitangan, anak. Alam mo naman ang sinasabi ko. Kilala ang lolo mo na isang biyasang manggagamot. Binigyan niya ako ng mutya. Isang tanga na dahilan kung bakit malaki ang pinagbago ng ugali ko. Tugon ni Tatay Miko. Hindi ko po kayo maintindihan, Tay. Bakit hindi nyo na lang ako diretsuhin? Tsaka bakit tayo nandito? Muling tanong ni Samuel. Ngumiti lamang si Tatay Miko. May dinukot sa bulsa at pinakita yon sa anak. Nanlaki ang mga mata ni Samuel nang makita ang pahaba at matulis na bagay. Kulay itim ito at umuusok. Mukhang pangil o maliit na sungay ng kung anong nilalang. Ito, anak, tahid ito ng manok. Ito ang sinasabi kong tangan.
Malaki ang epekto ng mutya ng tahid sa pag-iisip at ugali ng isang tao. Kaya umuusok ito dahil nasasagap ng tangan ang presensya ng mga nilalang. Ang lugar na ito, anak, pinamumugaran ng mga aswang. Alam ko na sila ang mga salarin sa pagpatay sa nanay mo. Wika ni Tatay Miko. Habang si Samuel naman, halata sa kinikilos ang pagtataka na may halong takot. Napanganga na lamang ang bibig. Ah, ah, da, ano po? Lugar to ng mga aswang, tay? May mutya kayo? Ano naman pong gagawin natin dito sa lugar na to, tay? Tanong ni Samuel. May kinuha si Tatay Miko sa sisidlang kawayan. Nagulat si Samuel nang makita ang dalawang patay na daga. Inuuod na ito at walang ulo. Pinapanood lamang ni Samuel ang ginagawa ng ama. Iniangat ni Tatay Miko ang inuuod na daga. Itinapat sa bibig. Kitang-kita ni Samuel na niyugyug ito ng ama at naglaglagan ang mga uod sa bibig. Napaduwal sa pandidiri si Samuel. Hindi na ito nakatiis kaya pinikit na lamang ang mga mata. Tay, tigilan niyo nga po yan. Nakakadiri naman po. Puna ni Samuel. Basanay ka na, anak. Pagkain ito ng mutya ng tahid sa katawan ko. Nakakapit kasama ng ilang dasal. Nagbibigay ito ng malakas na bisa. Tugon ni Tatay Miko. Dagdag pa ng ama. Kaya putol ang ulo ng daga. Dahil doon niya sinipsip ang dugo nito. Kasama yun sa proseso ng ritual sa katawan. Dahil kung hindi niya ito gagawin, hihina ang bisa ng tangang mutya. May kaukulang kailangang gawin sa oras na magkaroon ng mutya galing sa tahid ng manok. Kung karaniwan lang ang tangan, maganda naman itong depensa sa elemento. Magbibigay hudyat sa bawat banta at mga karaniwang pangontra. Pero sa oras na pinakain ang tangan at sinundan ang proseso nito, mas lalakas ang mutya at hindi mo aakalaing normal na tao ang may hawak. Magiging malakas at mabilis pa sa aswang at kayang tumagal sa anumang labanan. Malademonyo ang gamit, pero pwedeng gamitin sa kabutihan. Sa kabila ng lahat, nagsitayuan ang balahibo ni Samuel. Kasabay ng pandidiri ay nariyan din ang pangingilabot sa ama. Para itong isang baliw o hindi naman aswang. Pagkatapos, tay, anong gagawin natin dito? Hindi mo naman po nasagot yung tanong ko eh. Tsaka tay, parang hindi na po kayo matino eh. Tanong ni Samuel. Mamanmanan ko ang lugar, anak. Kailangan kong gawin ito bago ko isunod ang paggawa ng hakbang sa isa-isang pagpatay ng mga aswang. Dito ka lang. Antayin mo ko at huwag kang aalis sa kinauupuan mo. Tugon ni Tatay Miko. Halos maputol ang hininga ng bata dahil sa gulat. Paano ba naman? Matapos makapagsalita ni Tatay Miko, gumapang ito sa damo na sobrang bilis. Tila gagamba ang kilos. Nakaangat pa ang dalawang siko at tuhod na halos sumayad ang dibdib sa lupa. Hindi umalis si Samuel alinsunod sa mga sinabi ni Tatay Miko. Tinatanaw niya ang ama habang papalayo at papalapit naman sa mga kabahayan. Payapa ang lugar. Ngunit kinikilabutan pa rin siya sa tuwing naaalala ang ginawa ng ama. Maya-maya lang, huminto si Tatay Miko malapit sa isang bahay.
Nasa talahiban ito sa likod ng mga puno ng saging. Unti-unting tumatayo si Tatay Miko. Samantala napansin naman ni Samuel na may sumilip sa bintana. Isang galit na tao. Nakasimangot pa ang muka at lumilikot ang ulo. Pinapakiramdaman ang paligid habang naroon ang ama at nagtatago. Yun ang dahilan. Kaya mas lumala pa ang takot ni Samuel. Akala niya ay natunugan na ang ama. Lumabas yung tao. May isa pang lumapit. Nanlaki ang mga mata ni Samuel. Nang maglakad si Tatay Miko na tila wala lang. Yun bang napadaan lang at kumakaway pa sa mga tao doon? Nakita pa nitong sumagot ng kaway ang mga ito. Habang si Tatay Miko naman, patuloy lamang sa paglalakad. Hanggang sa makarating ito sa manggahan, pumunta sa kamalig at umupo. Teka, ano bang gagawin mo dyan, Tay? Naku naman oh, tanggap ko na sana ang panghingilabot ko sa'yo eh. Pero tirik ang araw at napakainit dito sa kinalalagyan ko. Wika ni Samuel sa sarili. Ilang minuto ding nag-antay si Samuel. Hanggang sa nalingat ito sa pagsubaybay sa ama. Pagbalik niya ng tingin, wala na ito doon sa kamalig. Tara na anak, uuwi na tayo. Naghihinala sila na may kakaiba sa paligid. Pero ang hindi nila alam, ako lang yon. Bungad ni Tatay Miko na naroon na pala sa likod ni Samuel. Napabitaw pa na mabigat na salita ang binata. Gulat na gulat at kamuntikan pang masuntok ang ama. Naku naman Tay, huwag niya naman po akong gulatin ng ganun. E paano po kayo nakarating dyan sa likod ko? Mabuti na lang po wala akong dalang itak, kundi nataga po kita. Wika ni Samuel. Ikaw naman oo. Hindi naman na yun bago sa'yo. Akala ko ba alam mo nang may kakaiba sa akin? Asahan mo na palagi ang mga biglaang kong pagsulpot. Tara na. At baka malaman nila ang pakay natin. Alam kong isa sa kanila ang may ginagawa ng proseso para maramdaman ang takbo ng paligid. Umalis na tayo dito. Tugon ng ama. Patawa-tawa pa ito habang papalayo sa lugar. Habang si Samuel naman, nawala na ang pangingilabot. Napalitan ng pagkabanas at matinding pagkainis sa ginagawa ng ama. Nang makauwi sa tahanan, nakapagtatakang bigla namang naging seryoso si Tatay Miko. Matino na ito. Malayo na ang kinikilos mula kanina. Inutusan pa ng ama si Cesar na magsaing. Dahil gabi na, kailangan na nilang makapananghalian. Nais sana noon ni Samuel na sabihin ang natuklasan sa kapatid. Ngunit katulad niya, hindi kagad ito maniniwala at kailangan pang magpakita ng ebidensya. Kaya naman, pansamantalang nilihim muna ito ni Samuel. Tanong pa niya sa sarili, ano kayang gagawin ng ama sa susunod? Alam niyang may pinaplano na itong pagpatay sa mga aswang, pero hindi niya alam kung kailan. Makalipas ang ilang araw, dapit hapon nang napansin ni Samuel na tila abala si Tatay Miko sa paghanda. Meron itong kung anong nilalagay sa sisidlang kawayan. Alam niya sa sarili na naghahanda na ito sa pag-alis. Kaya naman, hinanda na din ni Samuel ang itak. Dahil baka yun na ang sandali na susugod si Tatay Miko at papatayin ang mga aswang. Matapos matangkil ang itak, lumapit ito sa ama. Tay, sasama po ako.
Wika ni Samuel. Alam ko naman eh. Hindi kaila sa akin na pinagmamasdan mo ko kada oras. Nagiging malakas ang kuryosidad mo. Sa bagay, sa edad mong yan, mapaglaro pa ang iniisip mo. Sige, isasama kita. Pero binabalaan kita, anak. Mas peligroso ito kumpara nung nakarahan. Tugon ni Tatay Miko. Muli na namang nanumbalik ang ugali ng ama. Palatawa na ito at tila hindi matinong kausap. Nang mga sandaling yun, kumpirmado na ni Samuel na sa tuwing gagamitin ng ama ang mutya, nagbabago ang buo nitong pagkatao. Malapit nang magtakip silim nang umalis sila ng tahanan. Natanong pa ni Samuel kung doon muli ang destinasyon, sa kuta ng aswang. Ngunit umiling si Tatay Miko. Sinabing pupunta sila sa ibang lugar. Hindi hamak na mas malayo pa doon sa lugar ng aswang. Hindi na nagsalita pa si Samuel. Makalipas ang 1 oras. Anak, may bahay doon sa unahan. Huwag kang lalayo sa tabi ko. Wika ni Tatay Miko. Nanatili lang na tahimik at kalmado si Samuel. Nakita niya ang liwanag sa unahan, kung saan ang tinuturo ng ama umuusok sa buong paligid na tila may nagsisiga. Madilim na ng mga oras na yon, kaya labis ang pagkakadikit ni Samuel sa ama. Hanggang sa huminto si Tatay Miko at sinabing, "Diyan lang kayo. Babalikan ko kayo mamaya." Gutom na ba kayo? Wika ni Tatay Miko. Nagtataka noon si Samuel kung sino ang kinakausap ng ama. Nakabaling pa ang atensyon sa madilim na bahagi na tila nababaliw. Binaglagutok ang mga daliri sa kamay. Gusto sanang tanungin ni Samuel si Tatay Miko. Ngunit nang makarating sila sa isang bahay doon, may nakita ito na matandang lalaki sa labas at nagsisiga. Nakakasulasok ang amoy ng lugar. Napakasakit sa ilong dahil nagsusunog ito ng goma. Mang Pagbleng, ipagpatuloy nyo lang yan para hindi makalapit ang mga animal na umaaligid sa bahay mo. Bungad ng ama sa matandang lalaki. Nagtaka ang binata kung kakilala ba ito ni Tatay Miko. Subalit yun pa lamang ang unang beses na nakita niya ito. Sino pa sila? Teka, hindi kita kilala, iho. Tsaka parang alam mo na ang nangyayari sa paligid, ah. Tugon ni Mang Pabling. Siyempre, malalaman ko ang pangalan niyo. Manggagamot kayo, tama. Tsaka matagal na akong umaaligid dito sa lugar. Matagal ko nang alam na may umaaligid na aswang dito. Mahilig pa naman sila sa mga may sakit. Alam kong may taong may sakit sa loob ng bahay niyo. Ako na pong bahala sa problema. Ilan lang naman ang aswang eh. Kayang-kaya ko naman yon. Wika ni Tatay Miko. Aba, matalim kang magsalita, ah. Dahil ba dyan sa tangan mo? Alam mo ba kung anong klaseng aswang ang nagmamasid sa asawa kong may sakit? Baka magsisi ka. Wika ng matanda. Bakit naman ako magiging kampante kung hindi ko alam? Abay, mabuti pa siguro. Umakyat na kayo ng bahay. Palapit na yung isa eh. Nakatitiyak akong iniinda lang ang mga pangontra mo. Laos na yung pausok, Mang Pabling. Wika ni Tatay Miko.
Samantalang si Samuel naman, nakakunot ang muka at nayabangan sa sinabi ni Tatay Miko. Napailing na lamang ang matanda at sinabing mag-iingat sila. Gayong gabi ko na uumpisahan isa-isahin ng mga aswang, anak. Napagtanto kong napakahirap kung papasukin ko ang lungga nila. Kaya minabuti kong atakihin na lang muna ang mga gumagala para hindi ganong karami. Lumapit ka doon sa siga. Tiisin mo na lang muna ang baho. Utos ni Tatay Miko. Kaagad namang sumunod si Samuel. Ilang sandali pa nagsisigaw na si Tatay Miko. Kinuha nito ang laman ng sisidlan. Katulad ng mga nakita ni Samuel noon. Muling kinain ng ama ang mga uod at sinipsip ang dugo ng daga. Ngunit iba ang kinalabasan. Naging mabangis ang itsura ni Tatay Miko. Nakita niya ang kakaibang itsura ng ama. Nakaangat ang balikat at nanlilisik ang mga mata. Biglang dumipa sabay sigaw ng, "Lumabas na kayo sa pinagtataguan nyo. Hindi nyo ako naaalala, tama? Dahil yon sa kamangmangan nyo. Nakalimutan nyo na ata na isa sa naging biktima nyo ang asawa ko. Huwag nyo nang tangkaing tumakas. Dahil kahit anong gawin nyo, masusundan ko kayo at hindi na kayo aabot sa teritoryo nyo." Wika ni Tatay Miko. Maniwala man kayo sa hindi. Naglitawan ang tatlong tao sa iba't ibang direksyon. Kapansin-pansin pa ang kulay ng balat ng mga ito. Sobrang itim na halos hindi makita ang mukha pero hugis tao. Binalot na matinding pagkatakot si Samuel sa nakita. Samantalang si Mang Pabling naman, nakasilip lang sa bintana habang may kung anong hawak. Nagbibitaw ng mga salitang hindi naman maintindihan ni Samuel. Kalmado lang si Tatay Miko. Nanatiling nakatayo habang tinititigan isa-isa ang mga aswang. Tumatawa pa ito na tila inaasar ang mga nilalang. Hanggang sa halos sabay-sabay na lumapit ang tatlong aswang. Kitang-kita ni Samuel kung gaano kabilis ang ama. Bumagsak na lamang bigla sa lupa ang isa. Hindi niya masundan kung anong ginawa ni Tatay Miko. Hanggang sa nakita niya na lang na bumagsak din ang isa pa at gumulong ang ulo sa lupa. "O bakit? Tatakbo ka? Matapos mong makita na patay na ang dalawang kasama mo? Kung ako sa'yo, lalaban na lang ako." Wika ni Tatay Miko. Nagalit ang naiwang aswang, pero wala ding nagawa. Pinatay lang ni Tatay Miko ng walang kalaban-laban. Matapos ng mga pangyayari, bumaba na ng bahay si Mang Pabling. Lumapit kay Tatay Miko. "Diyos ko, anong klaseng tao ka? Tama ba ang mga nakita ko? Hindi yung kaya ng isang normal na nilalang. Malaaswang ka din pala, iho." Wika ni Mang Pabling. "Nakakatawa naman po kayo. Hindi ako aswang. Isang hamak na tao lang. Sa ngayon, wala nang magtatangka sa buhay ng asawa niyo. Pero Mang Pabling, sa oras na may lumapit dito at magtanong kung sino ang pumatay sa kanila, sabihin mo na lang na hindi taga dito. Dayo lang at hindi niyo nakilala. Maraming salamat. Tara na anak, umuwi na tayo." Wika ni Tatay Miko. Hindi na nakapagsalita pa ang matanda, maging si Samuel. Natatakot ito sa ama. Nakita niya pang patuloy sa pag-usok ang bulsa nito. Alam niya sa sarili na galing yun sa tahid ng manok.
hanggang sa makauwi sila ng tahanan. Hindi pa rin sinabi ni Samuel sa kapatid ang lahat. Samantala, bumalik na sa pagiging matinong kausap si Tatay Miko. Tila walang nangyari. Sinabi nito kay Samuel na nagsisimula pa lamang siya sa gagawing hakbang. Hindi ito titigil hanggat hindi nauubos ang mga aswang. Dahil sa takot noon ni Samuel, minabuti niyang doon na lamang muna manirahan sa tiyahin. Ipinagtapat na nito kay Cesar kung anong meron ang ama at ang bantang maaaring sapitin sa mga ginagawa nito. Ngunit hindi naniniwala ang kuya, kaya naman hinayaan na lamang niya ito. Matapos yon, hindi na niya alam kung anong mga sumunod na nangyari. Pero minsan niyang nakita si Tatay Miko na kasama si Cesar. Maaaring dati pa man, alam na ng kuya ang lihim ng ama at mga ginagawa nito. Pinagtatakpan lamang niya si Tatay Miko. Hinayaan na lamang yon ni Samuel. Nagpatuloy ng sariling buhay. Lahat ng ito ay dahil lamang sa mutya mula sa tahid ng manok. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Nognog. Walang eksaktong taon. San Joaquin, Iloilo. Si Nognog ay nagmula sa angkan ng mga magigiting na antingero. Ngunit sa kagustuhan ng ama na si Tatay Waldo, nailigtas ito mula sa kapahamakan nang mapatay ang ina sa sigalot na mga aswang sa sitio. Nagpa siya ang ama na talikuran ang pinagmulan. Iniwanan nito ang nag-iisang kapatid na si Tio Toro at mas pinili na mamuhay ng normal. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa murang edad ay nabuntis ni Nognog si Tanya. Nasa sekundarya pa lamang ang dalawa nang magkaroon ng relasyon. At dahil sa kapusukan, nakompromiso ang kanilang kinabukasan. Pareho nilang tinanggap ang nangyari ngunit hindi ng kanilang mga pamilya. Lalo na ang ama ni Nognog. Nang malaman niyang nakabuntis ang anak, pinalayas niya ito. Paano na ngayon yan? Paano kayong dalawa? Ikaw lalaki, kaya mo bang buhayin ang anak ko? Diyos ko, ang babata niyo pa pareho. Aatakihin ako sa puso sa ginawa niya. Wika ng nanay ni Tanya na si Nanay Jelay. Wala na tayong magagawa, Jelay. Andyan na yan eh. Ikaw lalaki, hindi ka uuwi sa inyo at dito kayo ng anak ko sa pamamahay nang masubaybayan namin ang pagbubuntis ni Tanya. Masama man pakinggan, pero kayo ang sumira ng kinabukasan niyo. Wika naman ng ama na si Tatay Galo. Tama na po, Nay. Tay, haharapin po namin ito ni Nognog ng magkasama. Tsaka alam ko pong hindi niya ako papabayaan. Nagmamahalan po kami. Tugon ni Tanya. Ano pang habang pagkakaintindi niya? Paglalaro lang ang pinasok niya. Kayong mga kabataan ngayon, hindi na nag-iisip. Nognog, dalhin mo dito ang mga magulang mo. Gusto naming makausap. Andyan na yan. Ano pang habang magagawa namin? Wika ni Nanay Jelay. Pasensya na po kayo ha. Si tatay lang po ang kasama ko pero pinalayas niya po ako dahil sa nangyari. Suluhin ko na daw po ang buhay ko. Kaya kung maaari po, dito na lang muna kami. Pangako po magsusumikap ako. Dagdag ni Nognog.
Buong puso namang tinanggap ng dalawa ang pinasok nilang pagsubok. Sobrang hirap kong titignan, lalo pat wala man lang alam na trabaho ang dalawa. Mapalad dahil may sakahan ang pamilya ni Tanya. Ngunit laking pangingisda si Nognog at walang alam sa pagsasaka. Halos araw-araw itong napapagalitan ng biyenan dahil sa mga kapalpakan. Ngunit si Nognog ay klase ng tao na ayaw masabihan o maturuan. Palagi itong may sariling pasya kaya madalas may napapahamak. Kaya hindi nagtagal, naglayas din silang mag-asawa sa tahanan ng mga magulang ni Tanya. Pumunta ang dalawa sa kabilang sitio sa kapatid ng ama ni Nognog. Wala na siyang maisip na takbuhan ng mga sandaling yon. Kaya hindi niya alintana ang kapahamakan. Kaunting deskripsyon sa mga nangyari bago lumaya si Tatay Waldo sa kanila. Matagal na panahon na noong nagkaroon ng sagupaan ang mga antingero at aswang. Marami ang nagbuwis ng buhay dahil sa pananalakay ng mga nilalang. Kaya halos lahat na nakatira sa lugar nagsilikas dahil sa takot. Ngunit ni hindi natinag o natakot si Tio Toro. Pinili niyang magpaiwan sa lupaing pinamana ng mga magulang dahil kailangan niya itong mapangalagaan. Nabuhay siya na walang takot dahil sa taglay na karunungan at malakas na kumbating pampisikal. Balik tayo sa kwento. Naisip ni Nognog na pansamantalang makituloy sa tiyuhin habang hindi pa nakakakita ng lugar na maaaring tuluyan. Alam niya sa sarili na hindi ligtas ang lugar na pupuntahan. Pero alam niya sa loob na hindi sila nito papabayaan. Naisip ng binata na mas gugustuhin niya sa poder ng pamilya kaysa makisama sa mga taong hindi naman buo ang pagtanggap sa kanya. Tanghaling tapat ng bagtasin na mag-asawa ang daan. Naglakad lamang sila dahil ng mga panahong yon. Hindi pa uso ang habal-habal o motorsiklo. Kung meron man, karosa ang gamit na pangpasahero. Sa kahabaan ng paglalakad, may nadaanan sila na tila bahay aliwan. Nagkakasiyahan ang mga nasa loob kahit tanghaling tapat. Akmang lalagpasan lang sana nila. Ngunit biglang may lumabas na matandang babae. Mukha itong hindi naligo. Maging ang itsura ay ni hindi man lamang nagawang linisan. Nakabungis-ngis pa itong humarap sa dalawa. Abay mga dayo, hindi kayo taga rito, ana? Mm, ang bango-bango ng samyo ng hangin. Alam niyo ba kung saan kayo papunta? Wika ng matanda na nagpakilala sa pangalang Tonya. Shh! Ako nga pala ang may-ari ng kamalig na ito. Dito ang tambayan ng angkan ko kapag dapit hapon. Baka gusto niyo muna magpahinga. Saan nga pala ang punta niyo? Wika ng kasama ng matanda na nagpakilalang Rudy. Dyan lang po sa bahay ni Tio Toro. Pamangkin niya po ako eh. Bibisita lang po sana kami. Sige po mauna na po kami. Maraming salamat po. Tugon ni Nognog. Akmang hahawakan sana ni Tonya ang tiyan ng buntis. Ngunit bigla itong tinapik ni Rudy. Tinitigan niya ang kasama ng masama. Bigla na lamang tumalikod si Tanya ng padabog sa kanila. Nanlilisik pa ang mga mata nito habang nakatitig pa din kay Tanya. Pagpasensyahan niyo na si Tonya. Mabait naman yan eh. Lalo kong busog. Sige na. Bilisan niyo na dahil may init na ang panahon.
Ikamusta mo na lang ako sa tiyuhin mong antingero. Sabihin mo, dumaan naman siya minsan dito at mag-inuman kamo kami. Wika ni Rudy. Sige po, makakarating. Tugon ni Nognog. Hawak ang asawa. Tumalikod na sila at walang anumang salita. Kagad nilang nilisan ang lugar. Hawak naman ng dalaga ang tiyan. Nakaramdam ito ng paghilab matapos ang tagpong yon. Hiniling niya sa asawa na mas bilisan ang paglalakad. Dahil baka hindi niya kayanin at mapahamak ang dinadala. Sa awa ng Diyos, narating nila ang tahanan sa gitna ng malapad na palayan. Maganda ang paligid. Madaming mga tanim na halamang gamot at mga gulay sa bakuran. Bago ang bahay. Merong malaking puno ng mangga na may duyan at papag. Dala ng pagod. Naupo ang dalawa na makapagpahinga. Ngunit biglang may matandang lumabas sa pinto. May bitbit na basket at may lamang mga gulay. Nasipat niya ang mga panauhin at kagad naman niya itong nilapitan. Nako, mahabaging langit. Paano kayo napadpad dito, iho? Kamusta ka na, Nognog? Nako, pinatang binata ka na. Diyos ko, buntis pa itong kasama mo. Hala sige, pumasok muna kayong dalawa at napakadelikado. Wika ni Tio Tonyo. Nakagad namang nakilala ni Nognog. Tiyo, pasensya na po kayo ah. Ito na po yung bahay na pinakamalapit sa amin eh. Kung maaari po, dumito na muna kami. Wala po talaga kaming matuluyan eh. Tiyo, pansamantala lang naman po eh. Tugon ni Nognog. Alam niyo ba ang pinasok niyo? Nognog, alam mo naman siguro kung bakit lumayo ng tahanan ng tatay mo. Buntis pa yung kasama mo. Wala man lang kayong dalang balabal o pangontra man lang sa mga anak ng dalim. Dito na sila namugad at nagasik ng kademonyuhan. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Wika ni Mang Toro. Ano po bang sinasabi niyo? Anak ng dilim? Meron ba nun, Tiyo? Parang hindi naman po malayo ang lugar niyo sa amin ah. Liblib lang po. Panalangin ko lang po na sana maging maayos ang dinadala ko. Siya nga po pala, Tiyo. May dadaanan po kami sa labasan kanina. Kilala mo po ba sila? Kinakamusta ka po eh. Wika ni Tanya. Yan ba yung grupo sa kubo? Yung mga baliw? Ganyan sila sa umaga pero pagsapit ng dapit hapon at kadiliman, nag-iibang tao sila. Hindi ako ginagalaw dahil alam nilang hindi nila ako kaya. Pero nababahala ako ngayong nandito na kayo. Ang lugar na ito, himpilan ng mga 8 klase ng aswang na mula pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Malapit na tayo sa pinakadulong bahagi ng Iloilo. Kaya pakiusap ko sa inyo, habang nandito kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Lalo ka na, Nognog. Pagpapaliwanag ni Tio Toro. Walang masyadong kabahayan sa lugar. Dahil ito pala ay pinamumugaran ng mga aswang. Nagsilikas na ang mga naninirahan. Kung may maglakas loob mang magpatayo ng tahanan, yun ang mga taong walang alam sa lugar. O kaya naman, may kakayahang depensahan ang sarili at may kaalamang espiritual. Binakain na muna sila ng tiyuhin at pinagpahinga. Lumabas si Tio Toro at naglagay sa palibot ng tahanan ng mga pangontra. Lahat ng sulok ay nilagyan niya na makabuhay. Habang abala sa ginagawa,
Nasipat ng tiyuhin ang hindi karaniwang ibon. Sa paglalarawan niya, kulay itim ito na may pulang mga mata. Alam niyang espiya yon ng mga kalaban, kaya hindi siya nagdalawang isip na sabuyan ito ng asin. Mabilis namang lumipad papalayo ang ibon. Ilang saglit pa, nakaramdam ito ng pagbigat ng buong paligid. Nag-usal si Tio Toro ng proteksyon sa buong tahanan. Kinuha ang mga itak, hinasa sa tapat ng pinto. Ramdam niya na may mga nilalang na nagmamasid sa mga ginagawa. Halos inabot siya ng dilim sa labas. Pagpasok ng tiyuhin, nasa sala ang dalawa at nag-uusap ng pwedeng gawin. Namarkahan na ng mga dyablo ang asawa mo. Malapit lang sila. Gayong gabi, kaawaan tayo ng ama at maaabutan pa natin ng umaga. Hindi kayo pwedeng magtagal sa lugar na ito. Malalakas ang mga aswang dito, Nognog. Kung ako lang, kaya ko ang sarili ko. Hindi sila dumadayo dahil alam nila kung anong mangyayari sa kanila. Pero dahil buntis ka, kaya sila lumalapit. Noong mga nakaraang taon, pinagpipestahan nila ang mga buntis. Lalo pa kung malapit ng lumabas. Pagpapaliwanag ni Tio Toro. Kabuhanan ko na po ngayon eh. Kaya po siguro. Nognog, umuwi na lang tayo sa bahay. Ayaw ko pong mamatay. Tugon ni Tanya. Walang mamamatay, Tanya. Patawarin mo ko kung dinala kita dito. Nadamay pa kayo ng bata dahil sa katigasan ng ulo ko. Wika ni Nognog. Halika, Tanya. Isuot mo muna ito. Tsaka takpan mo ng telang pula ang tiyan mo. Dagdag sa bulag yan sa mga aswang. Dito tayo magpalipas ng gabi sa sala. Mahirap na. Mas mainam kung magkakasama tayo. Wika ng tiyuhin. Kumuha si Tio Toro ng bote na may himag. Pinatong ito sa lamesa kasama ng maliit na gasera sa madilim na paligid. Ayon sa tiyuhin, kapag gumulo ang bote, indikasyon yon na malapit lang ang aswang. Magkakaharap silang tatlo, habang ang mga itak at tabak ay nakapatong sa lamesa. Hinanda na din ng tiyuhin ang sarili sa mga magaganap. Hanggang sa may kung anong kumalabog sa pinto. Tila may tumalon paakyat ng bubong. Nakikiramdam lamang sila sa mga ingay sa palibot sa buong lugar. Narinig nila ang mga angil at paghangos. Hindi nila ito pinagtuunan ng pansin. Bagkos, sinigurado nilang walang lulusutan ang mga halimaw. Nakahiga lamang ang buntis sa mahabang sofa. Samantalang ang magtiyuhi naman, nakaupo sa bawat sulok ng sala. Lumalalim na ang gabi. Patuloy lang sila sa pakikiramdam. Maya-maya pa, hindi nila namalayang nakatulog si Tanya ng nakatihaya. Maging si Nognog. Nakaidlip dahil sa pagod sa maghapong paglalakad. Samantalang ang tiyuhi naman, nakatuon lamang ang atensyon sa mga nilalang na pabalik-balik sa bakuran. Nasisipat niya ito mula sa maliit na butas sa kinauupuan. Hindi napansin ni Tio Toro na kumukulo at umaapaw na ang lana sa bote. Mabuti na lamang, naalimpungatan si Nognog nang marinig ang pag-ungol ni Tanya na tila binabangungot. Nagulantang ang tiyuhi nang makita na malapit na sa tiyan ng buntis ang mahaba at manipis na dila ng aswang. Nagmumula ito sa maliit na siwang ng bubong. Walang sabi-sabing kinuha ng tiyuhin ang itak. Tinaga ang dila
Isang nakakakilabot na hiyaw ang narinig nila mula sa itaas. Narinig pa nila na may kung anong bumagsak sa lupa mula sa bubong. Anong ginawa niyo? Kayong nasa loob. Siguraduhin niyong hindi kayo lalabas. Sa oras na makita ko kayo, babalatan ko kayo ng buhay. Lalo ka na, Toro. Nanggigigil na ako sa iyo eh. Kung matapang ka, lumabas ka dito. Wika ni Rudy. Sige, subukan niyong pumasok mga anak ng Diablo. Matagal niyo nang nilipon ang lugar na to. Mga halimaw! Tugon ni Tio Toro. Tio, ano na pong gagawin natin? Napapaligiran nila tayo. Tanong ni Nognog. Panahon na din sigurong harapin ko sila. Ilang taon na nilang binabalot ng takot ang lugar na ito. Kaya ihanda mo ang sarili mo at si Tanya. Lalabas ako. Kayong dalawa. Kahit anong mangyari dito lang kayo. Hindi sila titigil hanggat hindi ko pinapakitaan. Tugon ng tiyuhin. Tio, wag na po kayong lumabas. Patawad po. Hindi sana aabot sa ganito kung hindi po kami pumunta eh. Pakiusap po. Wag na kayong lumabas. Wika ni Nognog. Inabot ng tiyuhin sa pamangkin ang itak. Sinukbit sa tagiliran ang habak at hawak ang isa pang itak. Habang tinitignan ang kalagayan ng dalawa lalo ng buntis. Alam niyang hindi titigil ang mga ito sa pagsugod. Kaya buong tapang itong lumabas. Hawak ang medalyon na kinargahan ng dasal pang depensa. Nanalangin itong bigyan siya ng Diyos Ama ng lakas at matalas na isipan. Binuksan ng tiyuhin ang pinto. Hawak ang tinagpas na dila ng aswang. Tinaas niya ito tanda ng pagtanggap sa hamon ng pinuno ng aswang. Pinagtataga niya yon hanggang sa magkapira-piraso. Hindi makalapit ang mga halimaw dahil sa mga nakapalibot na proteksyon. At tila asido ang asin kapag tinamaan ang kanilang balat. Tapusin na natin tong mga hayop kayo. Alam kong hindi kayo titigil hanggat di nyo nakukuha ang gusto nyo. Pues, nagkakamali kayo ng hinamon. Wika ni Tio Toro. Toro, isa kang antingero na walang silbi. Bahag ang buntot at nagtatago lamang sa medalyon mo na walang pakinabang. Harapin mo ko ng mano-mano. Pag napatay mo ko, siguradong lilisanin na maiiwan ang lugar mo. Pero pag napatay kita, kakatayin ko yung mga dayo sa loob ng bahay mo. Tugon ni Rudy. Ang dami mong satsat. Lumapit ka na lang na magkaalaman na tayo. Ang hirap sa inyo. Kinakaya nyo lang ang walang mga kalaban. Natigil si Tio Toro dahil biglang may humila sa katawan. Napasubsob sa lupa. Ngunit naitarak niya ang itak sa lupa at imbes na mawala ng balanse. Mabilis itong gumalaw upang magbitaw ng usal pang depensa sa sarili. Paluhod itong tumakot ng lupa. Pinakiramdaman kung nasaan ang kalaban. Maraming mga pag-aangil sa likuran. Pero alam niyang nasa harap ang kalaban at gumagamit ng sabulag upang madaya ito. Tumayo si Tio Toro ng dahan-dahan. Kunwari aatake patalikod. Ngunit hindi napaghandaan ng nilalang ng bunutin niya ang habak. Mabilis siyang umikot at tinarak ang habak sa unahan. Nabasag ang ginawang sabulag ng nilalang dahil sa tama sa tiyan. Hindi na naghintay pa ng sandali ang antingero. Gamit ang itak, tinagpas nito ang ulo ni Rudy. Halos mabingi sila sa hiyawan ng mga kasamang aswang. Dinampot ni Tio Toro ang ulo ng pinunong aswang. Dinampot ni Tio Toro ang ulo ng pinunong aswang. Pinagtataga niya yon hanggang sa magkapira-piraso.
itinaas upang ipakita sa mga kasama nito na yun din ang sasapitin nila kung hindi pa sila aalis sa lugar. Umiiyak ang dalawa habang nakamasid sa siwang. Humahanga si Nognog sa katapangan ng tiyuhin. Maya-maya pa, biglang nag-apoy ang hawak niyang ulo maging ang katawan ng aswang. Lumiwanag ang kapaligiran dahil sa sigana ng gagaling doon. Kung gusto nyo pang mabuhay, layuan nyo ang sityong ito. Ilang taon nyo nang tinatakot ang mga tao sa lugar. Bumalik na kayong lahat sa lugar kung saan kayo nararapat. Sigaw ni Tio Toro. Tanging panaghoy at hiyawan lamang ang narinig nilang tugon. Isa-isang nagpulasan ang mga aswang. Meron pang umaangil pero nagpapatuloy naman sa pag-atras. Ramdam ng antingero ang pag-aliwalas ng paligid. Pumasok ito sa loob ng tahanan na masaya dahil nanalo siya sa laban. Alam niyang hindi sisira ang mga aswang sa kasunduan. Pinagbayaran ng kanilang pinuno. Niyakap niya ang mag-asawa. Ligtas na tayo. Ligtas na ang sityong ito. Pagsikat ng araw, maya-maya iuuwi ko kayong dalawa. Aayusin natin ang mga problema nyo para hindi kung saan-saan kayo napapadpad. Wika ni Tio Toro. Tiyo, maraming salamat po. Gusto ko po sanang umuwi sa bahay at humingi ng tawad kay tatay at sa pamilya ni Tanya. Pangako ko po, aayusin ko po ang gusot na ginawa ko. Tugon ni Nognog. Umaga ng araw na yon, nag-ayos na sila ng mga gamit. Gumawa ng pangontra ang tiyuhin para sa buntis. Sinipitan niya ito ng luya na ginawa ng orasyon sa laylayan ng damit. Inayos ang pulang telang nakatakip sa tiyan upang masigurado na iwas usog. Tinahak nila ang daan papunta sa kabilang sitio. Muling nadaanan ang kubo. Wala ng tao doon. Indikasyon na nilisan na ng mga aswang ang lugar. Malayo pa sa tahanan ng mga magulang ni Tanya. Sinalubong na nila ito at sobrang nag-aalala. Ano ba anak? Aatakihin ako sa pag-aalala sa inyo. Diyos Ginoo, mabuti na lang at walang nangyari sa inyo. Saan ba kayo nagpunta? Wika ni Nanay Jelay. Buong gabi kaming hindi nakatulog. Hindi namin alam kung saan kayo hahanapin. O siya, sige. Magpahinga na muna kayong dalawa. Mukha kayong puyat at pagod eh. Dagdag ni Tatay Galo. Pumunta lang po kami sa tiyuhin ko. Dadating po sila tatay mamaya para formal pong mamanhikan sa inyo. Manghihingi po sana ako ng paumanhin at pinag-alala po namin kayo . Gusto ko pong maging maayos ang pagsasama namin ni Tanya. Wika ni Nognog. Sige, walang problema. Kinagagalak namin ang pasya nyo. O siya, sige. Maghanda na tayo. Galo, mag-ihaw ka ng manok. Pagpapabili tayo ng inumin. Wika ni Nanay Jelay. Bago kumagat ang dilim, dumating na si Tio Toro kasama si Tatay Waldo. Nasabik nang makita ang anak. Ilang buwan din itong hindi umuwi sa tahanan. Kaagad namang nagyakapan ang mag-ama. Nag-iyakan at parehong humingi ng tawad sa isa't isa. Buong pusong tinanggap ni Tatay Waldo ang nangyari. Ni hindi na nagkwento ang mga ito sa engkwentrong naganap sa lugar ng tiyuhin. Pinili nilang hindi na magsalita pa tungkol sa nangyari. Ngunit laking pasasalamat ni Nognog dahil naging maayos ang lahat. Ang kwentong ito ay naipasa niya sa mga anak na may dalang panghihimok.
Hindi para matakot kundi upang makunan ng aral. Kailanman, hindi malilimutan na mag-asawa ang nasaksihang engkwentro ng aswang kontra antingero. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, naroon na tayo na biyaya ng Diyos ang isang paslit. Pero dapat sa mga kabataan, matuto tayong maging responsable. Dapat alam natin ang kahihinatnan ng bawat pasya na ating gagawin. Palagi nating tatandaan na nasa huli ang pagsisisi. Muli, nagpapasalamat ako sa sumusuporta ng ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.